Hello po, Coach Herald po ulit. Sa video na ito, ituturo ko kung papaano ka makakagawa ng resume mo na talagang kapag sinunod mo yung mga advice na babanggitin ko rito, matik talagang ma-hire ka. Dahil ang ituturo ko sa inyo dito, hindi yung typical na technique na itinuturo o napapanood ninyo sa iba dyan, na malamang sa malamang kinopya lang din nila sa iba. Dahil ang isi-share natin dito sa video na ito is from a CEO perspective, from a hiring manager perspective. Ano ba talaga ang hanap nila o hanap namin sa isang potential candidate or aplikante? Marami sa inyo ang nagtatanong tungkol dito. Coach, paano ba gumawa ng resume? Pagkatapos, kapag tinignan mo o kinausap mo yung taong nagtatanong na yon at tatanungin mo, talagang bihasang-bihasa siya pagdating sa experience at talagang makikita mo professional siya. Yun nga lang, magtataka ka, bakit hindi siya sanay gumawa ng resume? So, ganito lang ang simpleng sagot niyan. Kapag ang tao sanay na sanay gumawa ng resume, madalas yan lang ang ginagawa niya, no? Gumawa ng resume dahil madalas natatanggal yan sa company, kaya sanay na gumawa ng resume, palaging nai-interview or pumupunta sa mga interview kasi after a few months sa trabaho, kung hindi sila ay umaalis dahil nahihirapan, nagkakaroon ng kaaway o kaya natatanggal dahil may ginawang mga kalokohan. Kaya from that on, sanay na sanay silang gumawa ng resume, sanay na sila makipag-usap sa mga interviewer, hindi po sila kinakabahan. Kaya kung ikaw yung taong ito na tinutukoy ko, hindi para sa iyo itong video na ito para hindi na masayang yung oras mo sa kapapanood nito. Ngayon, kung ikaw naman ay isang professional na individual at talagang confident ka, no? Talagang malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo, sa skills mo, pero hindi mo maipakita na maayos doon sa potential employer mo. Yun, itong video na ito, para sa iyo ito, lalong-lalo na yung tip number 7, kung gusto mo talagang sure ball na ma-hire ka doon sa dream job mo. Ito yung pinapangarap mong trabaho. Gawin mo yung tip number 7 kung talagang gusto mong sure ball na ma-hire ka. Ngayon, kung ikaw naman ay isang estudyante at naghahanap ng OJT or gusto mong maging working student, para din sa iyo itong video na ito. Kaya panoorin mo din ito. So, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Tip number 1, ilagay mo ang sarili mo sa paa ng employer mo. Isipin mo ito, kung ikaw yung boss, ikaw yung amo, tapos may-ari ka ng isang malaking restaurant or kainan. Tapos naghahanap ka ng tagahugas ng plato para at least meron kang katulong o katuwang sa negosyo mo. Sino yung pipiliin mo? Yung marunong nang gawin ang mga gusto mong ipagawa sa kanya or tuturuan mo pa paano maghugas ng plato? 'Di ba? Kung tuturuan mo pa, syempre, medyo mababa ang ipapasahod mo sa kanya or else hindi mo na lang siya kukunin dahil ang sasabihin mo sa sarili mo, ako na lang ang maghuhugas. Hindi ko na kailangan turuan pa yung taong to at mas mabilis ko pang matatapos yung trabaho. Kaya nga kumukuha tayo ng katuwang dahil gusto natin mapabilis yung ginagawa natin. Ngayon, kung ikaw merong nararamdamang malubhang sakit, maghanap ka ba ng isang doktor na dalubhasa o eksperto? O okay na ba sa'yo ang doktor magpapakilala na, Ma'am, Sir, OJT pa lang po ako. Tapos yung sakit mo, ooperahan ka sa puso. Di ba matatakot ka? At sasabihin mo, o pwede bang mas eksperto ang mag-opera sa'yo? Hindi yung OJT lang, hindi yung kakagraduate lang. Di ba? Kailangan may experience na. Ganun din kapag mag-a-apply ka ng trabaho. Isipin mo, ano ba ang hanap ng pinag-a-applyan mo? Nag-a-apply ka bilang dishwasher, waiter, tapos wala kang experience. Tapos gusto mo, malaki kagad yung sahod mo. Sure ball ka. Sure ball na hindi ka matatanggap sa trabahong pinag-a-applyan mo. Tip number 2,
Huwag isama ang hindi na kailangang isama. Parang awa nyo na po. Halimbawa, meron kang resume, nakasulat pa doon kung kailan yung birthday mo. Hindi naman siya relevant doon sa pinag-a-applyan mo. Bakit? Ine-expect mo ba babatiin ka ng employer mo kapag birthday mo? Bakit? Kung birthday mo ba kinabukasan, tatawagan ka ng boss mo, Mr. Juan de la Cruz, tanggap ka na ha, bukas start ka na. Total birthday mo naman, regalo ko na yan sa'yo. Wala pong ganon, no? So, wag mo nang isama yung birthday mo dahil irrelevant siya. Pero may mga exception tayo, katulad ng height. Kung magpupulis ka, magsusundalo, yun yung pinag-a-applyan mo, pwede mong isama yan. Kung nag-a-apply ka bilang stewardess, flight attendant, sige, pwede mong isama yan kasi minsan may height requirements yung mga yan. So, yan yung mga exception. Pero kung ang pinag-a-applyan mo is, kunwari, software engineer, programmer, I think hindi na relevant ang height. Ito pa, secret tip, no? Kung nakapagtapos ka na ng college, again, parang awa nyo na, huwag nyo nang isama yung elementary school ninyo and high school days nyo kasi common sense na yun pagdating sa employer na nakapag-LM ka dahil hindi ka namang gagraduate ng college kung hindi ka dumaan ng kinder, dumaan ng LM, di ba? Pero again, exception, kung meron kang achievement na matindi at halimbawa nun, kung high school, valedictorian ka sa isang prestigyosong school, ayun, o pwede mong isama yon. Pero kung tatanungin mo ko, kadalasan, hindi naman isinasama ang high school. College na or yung highest level of scholastic achievement ang isinusulat mo doon. Tip number 3, i-highlight mo ang naging ambag mo nung pumasok ka sa team sa previous na pinagtatrabahuan mo or sa current na pinagtatrabahuan mo. Let's say, bago ka na-hire doon sa company, doon sa previous company na pinagtatrabahuan mo, nakakabenta ang company ninyo ng 100 pirasong siopaw kada araw. Pero dahil pumasok ka, magaling ka mag-sales talk, magaling ka magbenta, magaling ka makisama sa mga customer mo, na doble mo, imbes na 100 siopaw per day, nagawa mo maging 200 siopaw per day. Yun, ibida mo yun dahil malaking ambag yun sa sales ng prospective employer mo kung i-hire ka. Halimbawa naman, kung ikaw ay isang professional doctor, pwede mo sabihin na bago ako pumasok sa company na ito, yung hospital na ito sobrang haba ng waiting time ng mga pasyente. Siguro 15 minutes or 25 minutes at least, minsan umaabot pa ng 1 hour. Yung iba talagang kumikirot na sa sakit at nahihiga na lang sa sahig. Pero nung pumasok ka, naging 10 minutes na lang ang waiting time or best case, 5 minutes na lang. Ganun kabilis ang waiting time ng mga pasyente. Yun, malaking impact yun. Pwede mong ipagmalaki sa hospital na susunod mong papasukan kasi makikita nila na effective leader ka. Makikita nila na hindi nagsasuffer yung mga pasyente. Hindi magkakaroon ng maraming reklamo against sa hospital. Bago tayo mag-proceed sa tip number 4, i-plug ko muna ng mabilisan itong Doler Document Services to help mga micro-entrepreneurs, lalong-lalo na yung mga nagsusumikap na mga fresh graduate students. So lahat ng mga itinuturo ko dito sa video na ito, napansin kong talagang ina-apply nila lahat. Kaya kung meron kang kailangang ipagawang mga resume, i-message nyo na agad ang Doler Document Services. Tip number 4, huwag mo nang isama ang basic skills. Minsan may makikita kang I am computer literate. Know how to use Words, Excel, and PowerPoint presentation. Guys, sa panahon ngayon, kahit grade 1, marunong na mag-type doon sa Microsoft Word. Marunong na mag-Microsoft Office, mag-PowerPoint, gumawa ng presentation. Huwag mo nang isama yan kasi matik na yan. Kumbaga, hindi naman tayo sa panahon ng kopong-kopong 1980s na pwede mong ipagmalaki. Ngayon, nasa digital age na tayo, irrelevant na siya. Kung hindi ka marunong, kawawa ka, no? Meron pa akong mababasa dyan na nakikita na I'm a team player and I can work harmoniously with others.
Bakit? Tatanggapin ka ba sa pinag-a-applyan mo kung palaaway ka? So, matik, expected na ng employer mo yun na dapat team player ka talaga at hindi ka palaaway doon sa team mo o sa mga kasama mo. Pamparami ng skills yan kokontra ka pa talaga. Sa sobrang daming bagay na inilalagay mo dyan sa resume mo na mga hindi mahalagang bagay, natatabunan na yung mga mahalagang bagay na gusto mong i-highlight, gusto mong i-showcase doon sa prospective employer mo, gusto mong ipagmalaki doon sa resume mo. 'Di ba? Natatakpan na, natatabunan na imbis na makatulong sa'yo, napasama ka pa lalo dahil gusto mo lang dumami yung mga nakasulat na skill, yun kagad yung nabasa at hindi nabasa yung gusto mong i-showcase doon sa resume mo. Tip number 5. Please lang pakialis yung mga nakasulat na I do hereby certify that above information is true and correct, no? Bakit? Nagsisinungaling ka ba? Dinadaya mo ba yung experience na nakasulat sa resume mo, sa papel mo? Siyempre, ine-expect na ng mga employers yan na matik, magsasabi ka ng katotohanan. Lahat ng mga isinulat mo dito sa papel, whether experience yan, personal details, lahat yan, katotohanan. So, wag mo nang isama yung I do hereby certify that all information above is true and correct, no? Pangbangko lang yan, sa mga legal documents lang yan. Tip number 6, ask the person if he allows you to use them as your reference. Ayan, mahalaga yung tip number 6 na ito dahil mamaya, hindi pala siya aware or ayaw pala niya, tapos biglang may tumawag sa kanya, tinanong, Sir, ma'am, ano po ba masasabi nyo doon sa ugali ni Juan de la Cruz? Dahil hindi nga siya aware, baka masabi niya yung totoong ugali mo. Yan, si Juan de la Cruz, ano yan? Palaging late yan sa company namin nung nakakatrabaho ko pa yan. Palaging basag ulo yan, no? Nangungupit yan kapag siya yung nakatoka doon sa kaha, no? Naglalagay pa yan sa brief niya ng mga pinagkupitan niya. Yung mga nasa fast food dyan, alam nyo yung mga sinasabi ko. So, yun. Please, pakisabi na, tropa, isasama kita sa resume or sir, ma'am, boss, bilang boss, isasama kita sa resume bilang reference ko. Imbis na mapabuti ka, pag hindi mo sinabi sa kanya, baka mapasama ka pa doon sa references na ilalagay mo. Kaya ugaliin mo muna magpaalam kung papayag ba sila. At ugaliin mo din na at least 3 references para kung yung isa negative yung sinabi, yung isa naman positive, kahit paano may tiebreaker ka na pangatlong person. Minsan, yung una, hindi nasagot yung tawag. Yung pangalawa, nasagot naman. At least, meron pang third person na po pwedeng matawagan ni employer para masiguro yung pagkatao mo, kung sino ka ba talaga, kung gaano ka ba kaayos yung work ethic mo, paano ka ba magtrabaho. Pero, again, dahil nga sa Data Privacy Act, I suggest isulat mo na lang sa references mo itong katagang ito, no? Paki-take note. If interested, professional references will be given upon request. Ayan, mahalagang-mahalaga yung katagang yan dahil may mga employer dyan na kinukuha lang yung number, kinukuha lang yung email ng mga taong yan tapos bebentahan ng kung ano-ano. At bukod pa doon, mas malalaman mong interesado ang employer mo sa'yo kung hihingian ka ng references. Kasi nga, nakasulat na nga doon sa katagang binanggit ko, if interested, references will be given upon request. So, 2 birds in 1 stone. Secret tip, at ito ang tip number 7 na kinaabang-abangan ninyo. This is applicable only for your dream job. Gawin mo lang ito kapag meron ka talagang napupuso ang company na gusto mong pasukin at talagang confident ka sa mga skills na meron ka ngayon at gusto mong mag-stand out dyan sa company dream job mo or gusto mong pag-applyan. Dahil ang job market, sasabihin ko sa inyo, ay very competitive. Marami nag-a-apply niyan. At bilang CEO, marami akong natatanggap na mga resume. So, paano ka magiging kakaiba or maiba doon sa iba pang mga aplikante? Kung lahat kayo, nagsesend lang ng mga resume at cover letter. Diba? So, in this tip, I would suggest creating and sending
a video resume. It should be about 2 to 3 minutes long. Huwag masyadong mahaba. Bakit? Because as a CEO, katulad ko, wala akong oras kung 10-minute long video yan. Yung resume mo. Tapos 10 kayo mga aplikante. 10 minutes times 10. Halos wala na akong ginawa sa loob ng 2 oras. Kundi manood lang ng manood ng mga video resume. Mauubos yung oras ko dyan. Kaya wag masyadong mahaba at i-highlight mo lang doon yung mga importanteng bagay o experience na talagang nagbigay ng malaking impact doon sa kumpanyang napasukan mo noon, previous company or current company, and leave them asking more para mas makilala ka palalo. It should be short and precise. Let me give you an example. Hi, I'm Harold Tan and I'm interested to apply as a fund manager in ABC Corporation, which I saw in your job posting in LinkedIn. I believe you are looking for a person who is adept in managing risk, who is also great in market researching, and who is able to execute trades flawlessly, including live trades or stress tests during backtesting and system development. Let me share you a story as a stock trader and investor with over 7 years of experience in trading. I had been consistently profitable for the past 5 years. And during those years, the pandemic year starting 2020 to 2021, while majority are suffering from huge losses, I was able to spot and recommend stock investment which had increased dramatically and is responsible for 1,632% gains in just 2 years alone, which I had shared those secrets in my book, Earning Your First Million in Stocks. So you too can take advantage of that strategy and check it out for yourself on how I became profitable even during depressing market season. Here is the link to book a time with me or call me if you wanted to know more about me or interview me. So, nakita niyo yung video resume na ginawa kong example kanina? Simple, direct to the point. Ano ba yung hanap nila mga qualifications? Ano yung biggest achievement mo na kaya mong ipagmalaki para masabing qualified ka doon sa position na yon? Ayan, kapag ka ginawa mo yung mga tip na binanggit ko sa'yo, malaki ang chance na maalala ka talaga ng employer mo. In my example, di ba, sa una nagpakilala tayo. Inisa-isa ko ang mga job qualifications na hanap nila at nagbigay tayo ng mga example na during pandemic, nalulugi ang mga businesses and investors but we are able to handle that risk. At hindi lang yun, nakapagbigay pa tayo ng mga advices na tumutulong sa mga kliyente para kumita ang mga investment nila. So, ganun mo i-structure yung video resume mo. Lastly, kung maririnig nyo dun sa dulo, provide where they can contact you. Preferably kung meron kang mobile number and email para kung sakaling hindi ka matawagan sa mobile number mo, pwede kang sulatan or i-email. Kasi kung ako ang employer mo at busy akong tao, hindi ka matawagan, bahala ka sa buhay mo, di ba? So, make it easy for them na tawagan ka. So, kung yung number mo medyo nakakalito yung arrangement at mahirap kang tawagan, lagyan mo ng dash sa mga pagitan. In short, make it easy as 1, 2, 3. I hope this video helps you in your job hunting para makuha mo ang minimithi mong dream job.